May tanong sa akin. Tanong lang po, boss, ano po ba dapat gawin? Kasi po, anxiety na po ako. Hindi na po ako makapag-isip ng maayos. Minsan po, naisip ko na lang po dahil po sa mga text o email ng ola hiniraman ko. Di naman po ako tatakbo. Talagang walang-wala lang po talaga ako. Alright, napakagandang mensahe po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Sa video po natin, alamin po natin ano ba yung mga nagiging dahilan kung bakit kayo nagkakaroon ng anxiety, no? Simula dun sa simula, no, hanggang dun sa dulo, no, alamin po natin, no, lalo na yung mga nare-receive nyo ng mga SMS tsaka po mga email. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado. Ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience at siyempre po sa ating po pagsaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po nating abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsente hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa maling pamamaraan ng pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala niyo pong mensahe. So sabi niyo nga is meron na kayong anxiety, no? Dahil nga doon sa nare-receive niyo po ng mga SMS at email, no, doon sa mga nahiraman niyo po. Sabi niyo nga hindi niyo naman tatakbuhan, talagang walang-wala lang kayo at sabi niyo nga rin dito naisip niyo na rin ho na bawiin yung inyong buhay. Wag ho, no? Kasi unang-una ho na ginagawa nilang mga panghaharas, pangwawalang nga sa SMS saka is talagang pumasok sa isipan natin. Okay? Yun naman ho talaga ang gusto nila mangyari kasi ho, bakit nila ginagawa yun? Para, ito paulit-ulit ko sinasabi, para gumawa ho tayo ng mga bagay na labag po sa ating kalooban, di ba? Ito yung mga tapal system, no? Kasi ho, tayo naman gusto naman talaga nating bayaran. Aminado ho tayo ron, no? Kaya nga ho tayo napupunta, no, sa ganung sistema, yung pagtatapal, mangungutang ka para matapalan yung utang mong isa, which is hindi ho tama Kasi wala naman ho idudulot na maayos sa atin yun. Saan ho kayo nakakita? Manghihiram ka para bayaran mo yung isang utang mo. Ano pakinabang mo? Wala. Sino ho kumita? Sila lang. Diba? Sino nagdudusa? Diba? Tayo. Kasi ang nangyayari, palaka lang. O, diba? Sila lang na silang kumita. Di po ba? Yun ho ang gusto nilang mangyari sa atin. No, kasi unang-una ho, bakit kung nasabi yan na ganun ang gusto nilang mangyari sa atin? Tingnan niyo ho. Kasi ho, kung talagang sila ay concerned dun sa kanilang mga kliyente, no? Dapat sinusunod nila yung 5 C's of credit. Actually, hindi 5 3. Okay? Kasi yung character, capacity, condition, tsaka yung capital and collateral. Alisin na po natin yung capital and collateral. Yung tatlo na lang tayo. Diba? Dapat ho, yun, no? Or doon, umiikot yung kanilang credit investigation, verification. Okay? Hindi ho po pwede na nag-apply ka, bibigyan ka na agad ng pera. Hindi po pwede yun. Okay? Hindi ho lahat ng tao may karapatan, no, na manghiram. Kasi po, ang namimili po niyan is yung nagpapahiram. Okay? Kaya nga po may CI na sinasabi, may credit investigation. Aalamin po muna kung may kakayanan po tayo na bayaran yung hinihiram po natin. Okay po? Hindi ho po pwede yan ginusto ko maghiram Sige, bigyan mo ako. Hindi ho ganun. Which is ngayon, ganun na nangyayari. Di ba? Lahat na lang ho ng mga buko katabusadong online lending apps. Pagka napasok mo na yung apps nila, di ba? Kasi nabigyan mo na ng permission Nanakaw na yung detalye mo, di ba? So, paglagay mo pa lang ng pangalan mo, tsaka po yung inyong contact number, wala na. Padadalang ka na ng pera niyan. Sigurado po yan, 100%. Hindi ho nila i-discuss sa inyo yan. Which is, meron silang nilalabag na batas. Ano po yun? The Truth in Lending Act. Kasi, base po sa The Truth in Lending Act, dapat po fully disclose yung hinihiram ninyo para maintindihan nyo po kung ano yung pinasok ninyo. Obligasyon. Kasi obligasyon yan Di po ba? Obligasyon ho natin, bayaran niya kasi nahiram natin. Okay? At definitely may tubo yan. Pero dapat explain nila. Magkano ba? Ilang percent ba? Yung tubo, ilang percent by processing fee? Diba? May penalty ba yan? Ilang percent? Gaano kahaba yan? Kailan ang first due date yan? Lahat yun dapat fully disclosed. Diba? Kasi paano mo mamamanage yung utang mo kung hindi mo alam yun? Di po ba? Unang-una po, tingnan nyo
Doon sa credit investigation pa lang, sablay na sila. Diba? Paano nila malalaman na may kakayanan kang magbayad? Diba? Kaya ho, ang nangyayari, nakita nyo ha, walang trabaho. Plain housewife, plain husband, estudyante, nakakahiram. Oh, saan ho kayo nakakita ng ganun? Sige nga. Hindi ho siya, hindi ho siya yung normal na, na pagpapautang eh. Pero walang trabaho, pahiram yun. Ano ibabayad nun? Diba? Kasi pag nangutang ka, magbabayad ka. Okay, sige po, yes, nasa constitution po natin. Walang nakukulong sa utang pag hindi pa lamang po nakakabayad. Pero hindi naman tama. No, na ikaw, alam mo, wala kang trabaho, mangungutang ka. Tapos, ito naman, bugo katabusado online lending apps, igagrant yung loan mo. O, ano ibabayad nyo doon? Talagang sakit sa ulo yun. Di po ba? Kasi dito po sa ano natin, hindi ko alam kung may trabaho po ba kayo. Diba? Or alam nyo po ba yung naging utang po ninyo? Kasi marami hong aspeto yan na dapat tayo i-consider. Okay? Hindi ko kayo, dito sa video natin, hindi ko kayo tuturuan na hindi bayaran yan. Okay? Kaya ini-explain po natin ano ba yung tamang pagpapautang, ano ba yung tamang paniningil, di po ba? Kasi dito sa pangungutang po, hindi ho yan yung parang isinubo nyo na kanin, napaso kayo, iluluwa nyo, hindi po ganun yan. It's our responsibility. But the problem is, napaparami na ngayon yung mga lumalabas na mga bugo katabusadong online lending apps na napakadaling mangutang. Talaga isang click na lang. Lokohan pa. Diba? Kaya ngayon, akala nung mga karamihan ng mga nangungutang po ngayon, ganun talaga ang pangungutang, which is hindi. Dapat dumadaan yan sa credit investigation, verification, at may evaluation po yan. Doon sa evaluation, pag-aaralan kung ano man yung nangyari doon sa credit investigation tsaka sa verification. Doon pa lang sila gagawa ng desisyon. Diba? Dito sa mga bugo katabusadong online lending apps, sasabihin nila 5 minutes, totoo yun. Actually, less than 5 minutes nga eh. May loan ka na, kaya lang, mabilis din ang sakit ng ulo mo. Di po ba? Yan ang gagawin talaga sa inyo yan. Walang yain kayo sa SMS at saka sa email. Okay? Actually, wala naman ng problema sa paniningil eh. Okay? Karapatan po nila na magpadala ng SMS, ng email, at tumawag, and even bumisita po sa bahay. Pero, dapat po, may gabay nung prohibition on unfair debt collection practices. Biruin nyo po, ha? Naglabas na po ng memorandum ang SEC. Inisa-isa na po nila yung bawal. Lintik tong mga bugo katabusadong online lending apps. Kung alin yung bawal, yun ang ginagawa. Nakita nyo? Kasi talagang karapatan nilang maningil eh. Tatawag po talaga yan. Magme-message yan, mag-i-email yan. Pupunta yan sa inyong bahay kung nararapat. O kung may kakayanan sila. Pero dapat po, hindi sila nanghaharas, hindi sila naniligaw, hindi sila lalabas ng information, hindi sila nananakot, hindi sila nagpapanggap, hindi sila pumupunta o tumatawag, or nag-message sa inyo ng bago mag-alas 6 ng umaga, or mas late po sa alas 10 ng gabi. Okay? Yun po yung mga halimbawa na hindi dapat nilang ginagawa. Pero sila, lahat yun. Ginagawa nila. Nakita mo kawalang yaan yung mga yan? Di po ba? Kaya ako lagi kong pinapayo, kung hindi ho dapat na manghiram, wag ho kayong manghiram. Kasi unang-una, bakit ho kayo manghihiram dyan sa mga bugok na yan? Kakapirasong pera lamang po ibibigay sa inyo yan. Ang pahihiram sa inyo. Pero, yung sakit ng ulo, Jesus Mariosep, para kayong kumuha ng martilyo, pinalo nyo sa ulo nyo, ganun ho yan. Ganun ho kasakit sa ulo yung mga yan. Di po ba? Bakit nyo hihiraman yung madaling hiraman, di ba? Nasasakit naman ang ulo ninyo, di ba? Di doon na lang ako sa hihiraman ko ng talagang dumaan sa proseso. Di ba? Inaalam kung talaga may kakayanan ako. Tanggap ko yun eh. Di ba? Kaysa dyan, nag-click lang ako, pumasok na. Hindi mo nga alam na magkano na-approve sa'yo kasi yung ina-apply mo 10,000 eh. Pinadalang ka 500 eh. Yung pa lang na-approve sa'yo 1,000. Kasi 50% ang pinasok sa sa e-wallet mo. Di ba? Mariosep, lokohan yung ginagawa nilang papautang eh. Doon po siya nagpadala ng mensahe na to. Ganyan ho talaga sila magtrabaho. Okay? Talaga kukultahin ang isipan ninyo. Ngayon, kung mahina po talaga ang isipan natin, talagang madadala tayo doon sa pananakot nila.
Okay po? Ang payo ko po sa inyo, makipag-usap po kayo or ipaalam po ninyo sa mga miyembro ninyong pamilya po ninyo yung inyong problema sa mga ola para may makatulong po sa inyo. Okay? Maghanap po kayo ng abogado na makakatulong sa inyo. Di po ba? Tapos, pagka na i-complain po ninyo. May mga sangay ho tayo ng gobyerno pwede nating lapitan. Andiyan po SEC, BSP, NPC, PNP, NBI, tsaka po ang PAO. O sama na po natin yung CICC. O di po ba? Kasi cyber yan eh, di ba? O sa internet yan. So, kailangan nila talaga sila magte-trace yan eh. Di po ba? Ang dami yung sangay ng gobyerno makakatulong sa atin. Di po ba? Pagka tayo pinirwisyo, winalangya, sinalbahe, andyan po yung mga sangay ng gobyerno makakatulong po sa atin. Pero wag ho natin kakalimutan, bayaran ho natin yan. Pagka po yan illegal, hindi kasama sa recorded online lending platform. Pag OLA po ha, ang pinag-uusapan, pag OLA. Pag OLA po, kailangan kasama sa recorded online lending platform. Pag hindi ho sila kasama doon, illegal yan. Ibig sabihin po, kung magkano yung dinisburse sa inyo, yun na lamang po ang bayaran po ninyo. Pero kung yan po ay registered, no? Nasa recorded online lending platform, makipag-usap kayo sa kanila. Okay, subukan nyo po kasi makipag-usap. Ngayon, kung kayo po ay iharas at babalagbagin pa rin, o isang tabi nyo. Kung sino po yung makikipag-ugnayan sa inyo ng maayos at mabibigyan kayo ng payment plan or payment option, doon po kayo. No, para maisa-isang mabayaran, hindi po pwede kasi nagpapahilap pa yan eh. Kasi pag sinunod nyo yung tapal system, dadami. Di po ba? Itigil nyo yun. Wala akong maidudulot sa ating maganda yun. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana ang aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.